Sabi po ni Marcoleta, bakit naman pinospone? Ang tagal-tagal ng walang hearing, no? Bakit pinospone pa? So, inisa-isa po nila yung katwiran ni Lacson. Una, sinasabi ni Lacson, may ano ngayon eh, mayroong crisis para makatipid. Wag daw muna mag-hearing para makatipid dahil may crisis eh. Kaya sabi nga ni Marcoleta, bakit yung House of Representative tuloy-tuloy lang sila sa mga hearing nila. Meron pang ano, 'di ba? O ngayon sa Martes, darating pa yung impeachment hearing. Ikalawa, kami sa Senado, sabi ni Marcoleta, meron pa yung protect. Yung iniimbestigahan namin yung sa epekto ng paano mapoproteksyonan. O, 'di ba? Same lang din 'yun. Yung agriculture, naghihiring yung agriculture. Wala namang pumapalag sa agriculture na nag-aaksaya sila ng panahon. Nag-aaksaya sila ng kuryente. Napakababaw eh, no? Wag muna nating ituloy ito, i-defer muna natin yung investigasyon kasi may crisis ngayon para makatipid sa kuryente. Alam mo, Lacson, napakasama pong ugali yan na niloloko mo pa yung tao, yan yung dahilan mo. O ikalawang dahilan, si Singson daw ay hindi raw nakapagbigay ng affidavit. Sa 14 pa, Lacson ha. Sa 14, ano pa lang ngayon? 11 pa lang ngayon. May 3 araw ka pa. Bakit ba hindi nakapag-submit? Hindi ba talaga nila hawak yung affidavit ni Singson? Ano po sabi ni Singson? Pinapupunta siya 7. Hanggang 5 hihintayin yung affidavit niya. So naganda po si Singson, handang-handa po siyang ibigay yung kanyang affidavit. Pero umaga pa lang, sinabihan na siya na postpone na. Alam nila na papunta si Chavit eh. Kasi hindi naman tumatanggi si Chavit eh. Kung tinitext siya o mini-message siya o tinatawagan siya, wala naman siyang sinabing hindi ako attend, hindi ako makakapagbigay ng affidavit. Magbibigay po siya ng affidavit si Chavit Singson. May nakahanda na siyang affidavit, naka-notaryo na. Pero inunahan siya ng postponement. Tapos siya ngayon ang kinakatwiran. Bakit pinaspone? Ikatlo. Ano na nga ba yung ikatlo? O dahil wala pa raw pumipirma sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee, hindi pa raw pinipirmahan yung partial report nila. 4 pa lang daw yung nakapirma. Hindi ko alam, 10 yata ang kinakailangan pumirma eh. 4 pa lang daw yung nakakapirma. Lacson, kung 4 pa lang ang nakakapirma at dahil dyan hindi ka na mag-imbestiga, lalo silang hindi pipirma. Ang daming nakasalang. Buti pa si Kiko. In fairness po kay Kiko, kahit walang kwenta yung pinagagawa niya, hearing ng hearing. Talagang pinangangatawan niya ako sa agriculture ako. Lahat ng mga anggulo sa agriculture, ihihiring ko. Kahit wala nanunood, kahit walang may interest, hearing ng hearing si Kiko. Kayo po, inaabangan ng bawat hearing nyo. Ayaw kasi ni Lacson na yata na napapahiya siya eh. Napapahiya siya tuwing hearing nila eh. Alam nyo, Senator Lacson, ang pagkakaalam po namin ganito, no? Sa lahat po, magpapatawag ka, eto pagkakaalam namin ha, chairman ka, eto yung listahan mo na ipapatawag. Ipapatawag mo yan.
Ngayon kung hindi pumunta, so pagpapaliwanagin mo bakit hindi ka nakadalo. Dito po, very willing yung pinatawag, pinospone mo. Dahil nangangatwiran ka, wala kang ano, wala kang, di ba pwedeng dala-dala yan ng tao? Bakit advance kinakailangan? Ngayon lang ako nakakita na ina-advance ninyo. Dahil hindi nyo na pag-aaralan, kaya kung hindi magbibigay in advance, hindi nyo na lang itutuloy. Yan yung problema natin eh. Senator Lacson, ang daming gustong magpa-imbestiga. Ang daming may nakakaalam. Ito lang po yung hindi na naghahanap yung chairman ng testigo. Kusa na pong lumalantad yung testigo, kami po yung nag-deliver. Ayaw pansinin ni Lacson. Meron ba silang affidavit? Meron. Pirmado ba ng abogado? Oo. Bakit ayaw pa rin? Si Chavit, gusto bang umaten? Opo. Meron ba siyang affidavit? Meron din. Bakit pinospone? Ayaw niya na talaga. Kaya magtapat ka na kung ayaw mong gumampan sa trabaho mo. Hindi po pwedeng ganyan. Halimbawa po, teacher. Sabihin ng teacher, ayaw kong pumasok. Bakit ayaw mong pumasok, ma'am? Tatanggalin ka na kung ayaw mong pumasok, trip-trip lang. Lahat ng katwiran mo, palpak eh. Ang pinakapalpak dyan, yung wala pa raw pumipirma sa kanyang partial Blue Ribbon Hearing Committee Report. Eh kung ayaw nang pumirma ng mga committee member mo, aba mag-resign ka na. Kung may hiya ka, kumuha ka ng report tapos ayaw nilang pirmahan, nakakahiya po yun bilang chairman. Ibig sabihin, wala nang tiwala yung tao, yung mga miyembro mo sa'yo. Lahat ng sinabi mo, walang katuturan eh. Pag may krisis ba, tumitigil ang pagpapasweldo sa inyo? Yung budget, yung pasweldo nyo sa tauhan, o may krisis tayo ngayon, wala muna. Ang mga tauhan ko, tatanggalin ko muna kayo, ganun ba? Kung tuloy-tuloy po na may tauhan ka, kung tuloy-tuloy po na yung mga tauhan mo sumusweldo, pwede rin po kayong mag-hearing, di ba? Kung kami po tatanungin nyo, ano ba gusto namin? Magtipid kayo o mag-hearing? Araw-araw ang pipili namin mag-hearing. Alam nyo po, nakikita po namin sa mga hearing sa Sandigan Bayan, isang ghost project lang po, ang tagal na hinihiring. Dapat nga kung meron kang concern ka talaga sa trabaho mo bilang Blue Ribbon, dapat nga halos araw-araw ka na nag-hearing eh. Talagang ayaw mo lang mag-hearing, yan po. Ngayon kayo po tatanungin, katulad ng tanong nila ni Senator Marcoleta, katanggap-tanggap ba sa inyo yung katwiran na una, may krisis kaya ipagpaliban muna hearing? Kung matapos po yung krisis, tapos na kayo sa Senado. Tumitigil ba yung sweldo nyo pag may krisis? Hindi rin naman eh. Bakit mo tinitigil yung trabaho mo at kinakatwiran mo na may krisis? Ayaw mo na yung trabaho mo, mag-resign ka na. Yung resign na totoo.